Yo guys, what's up? Kamusta kayo dyan? Mamaya, maliligo muna tayo. At pagkatapos nyan, bibili tayo ng mga pasalubong natin pag-uwi ng Pilipinas. Chocolates, at saka kahit ano-ano pa. Tara, samahan nyo ko, let's go! Ayun guys, tapos na tayo maligo. Magbibihis muna tayo. Tara na! Looking good! Tara na, let's go! Guys, ito na tayo sa baba. Sasakay tayo ng metro mamaya. Doon sa may train station. Tara! Ayan guys, lalakad na tayo dito sa may Safadi. Malapit sa metro station na. Dito may 1 minute distance from here. Ayan guys, ganito ka-busy dito, gabi-gabi. Halos 24 hours dito. Maraming tao, maraming naglalakad. Walang tulugan. Kasi iba't iba yung schedule na mapasok ng mga tao dito eh. Iba pang gabi, yung iba pang umaga. Kaya 24 hours busy. Dito na tayo sa loob ng metro. Magtatap naman na tayo dyan. Dyan dito. Kailangan natin ng NOL card para makapasok tayo sa metro. Guys, dito na tayo sa loob ng metro. Tapos na tayo mag-tap. Punta tayong Burjuman. Doon tayo maghahanap ng mga mamurahing chocolates. Doon sa may Carrefour. Tingnan natin kung may mga promotion sila doon. Kaya samahan nyo ko. Tara na, let's go! Ayan guys, dito na tayo sa loob ng metro. Kakaalis lang ng first. Antayin natin yung pangalawa. Ganito ka-komportable dito sa Dubai guys. Ang bahay natin malapit lang sa metro station. Lakad lang. Kaya yun, accessible sa lahat. Antayin muna natin yung next metro kasi nga kakaalis lang yung una eh. And guys, dumating na yung metro. Andyan na. Nasasakay na tayo. Dito na tayo sa may Burjuman Mall mismo sa loob. Yan, pupunta tayo doon sa may Carrefour, sa may supermarket. At doon ay bibili tayo ng mga chocolates natin, mga pangdadalhin natin pag-uwi ng Pilipinas. Pasalubong natin sa ating pamilya. Ayan, medyo maraming tao ngayon kasi nga weekends eh. Yung iba walang pasok, yung iba kakauwi lang galing sa trabaho. Medyo nakakaramdam tayo ng gutom. Kakain muna tayo dito sa may shawarma. Sarap yung shawarma nila dito eh. Kaya tara na, kakain muna tayo. And guys, pag-order na tayo ng shawarma. Antayin na lang natin na maluto. Mga ilang minuto, siguro mga 10 minutes. Alis muna tayo, kuha tayo ng tissue. Yan, iiwanan ko yung cellphone ko dyan. Kaya dito, walang mangunguha ng cellphone or something na ganun. Safety kasi dito, kahit iwanan mo yung, yung mga gamit mo dyan sa lamesa, pagbalik mo, nandyan pa rin. Kaya, aalis muna tayo. Pagbalik natin, tingnan natin kung nandyan pa rin. Ayan guys, nandyan pa rin yung cellphone natin, saka yung resibo natin para sa ating in-order na shawarma. Ganyan ka safety dito, kahit iwanan mo yung mga gamit mo sa, sa labas, walang problema. Nandyan pa rin yan pagbalik mo. Ayan guys, ready na yung shawarma natin. Tara na, kukunin na natin. Ayan guys, ready na yung shawarma natin. Pupunta na tayo, babalik doon sa lamesa. Tingnan natin kung nandun pa rin yung cellphone natin. Yun, nandyan pa rin. Ganito ka safety dito sa ibang bansa. Yung mga gamit mo, maiwanan mo sa labas. Pagbalik mo, nandyan pa rin. Kain muna tayo. Yun guys, kain muna tayo. Ito na yung in-order natin. Yung masarap na shawarma dito sa Hala Shawarma. Kung pagpunta ko dito ng Burjuman guys, dito ako kumakain sa may Hala Shawarma. Mura lang yung shawarma nila pero masarap siya. At yung french fries nila masarap din. Dito sa UAE guys, napaka-komportable yung tirahan dito. Kasi nga, safety yung mga tao dito. Yung mga pamamalakad nila, maayos. Yung rules and regulation, mahigpit. Kaya disiplinado talaga yung mga tao dito. Kaya maraming mga turista dito, maraming mga Pilipino nagtatagal dito, yung maabot ng mga 20 years, 30 years. Yung iba dito na pinapanganak. Marami dito na nakapag-asawa. Kaya marami nagtatagal talaga dito sa ibang bansa, dito sa UAE. Malinis yung paligid. Siguro kung ganito sa Pilipinas, yung higpit na tulad nung dati, pagkakaganito sa UAE na disiplinado yung mga tao, na respeto sa kapwa-tao. Tapos mataas yung respeto dun sa mga lokal kasi nga inaalagaan nila yung mga turista dito, yung mga tao na pumapasok sa kanilang bansa. Sa Pilipinas, mga Pilipino minsan inaapi ng ibang lahi. Yun yung nakakalungkot. Sampal sa atin yung mga Pilipino kasi nga tayo na nga yung citizen na Pinoy tapos tayo pa yung inaaboso, di ba? Kaya ganyan yun, mga nagawa ng pera, hindi na poprotektahan yung mga kapwa natin Pilipino. Minsan inaaboso na ibang lahi. And guys, tapos na tayong kumain. Tara na, mamimili na tayo. Let's go! Guys, papasok na tayo sa Carrefour. Doon, mamimili tayo ng yan, dyan sa loob. So guys, maliit lang na trolley yung kinuha natin. Kunti lang muna bilhin natin. Baka di natin kaya. Di natin kayang bayaran. Ito, hanapin natin kung nasaan yung banda yung mga chocolates dito.
And guys, daming chocolates. Wala natin bumili ng ano, yung promotion nila natin, yung kaya sa bulsa natin. Guys, yan pa lang yung nabili natin. Ayun, ito yung hinahanap ng baby boy natin. O baby boy, pasalubong ka sa'yo. Yosef Martel. Ito guys, kuha tayo ng dalawa nito. Parang M&M ito. Tapos maghahanap pa tayo ng iba. Guys, dito na tayo sa counter. Babayad na tayo. Madam, just my budget is only 300 dirhams, please. Yan guys, pauwi na tayo. Tapos na tayo mamili. Ito na yung mga binili natin chocolates. Maabot din yung ano, price ng 325 dirhams. Around 5,000 pesos. Sasakay na tayo ulit ng metro. Tara na. Yan guys, pauwi na tayo. Sasakay na tayo ng metro dito. Maglalakad na tayo pauwi sa ating bahay. Saka yun, share ko lang sa inyo yung experience ko dati. Dati ay pangarap ko lang talaga na makapag-abroad or something na maiahon sa kahirapan yung pamilya ko. At syempre, nung high school pa ako, ay makikita ko sa mga kaklase ko na sila ay may mga abroad na kamag-anak o membro sa pamilya or mga tatay or nanay nila na sa abroad, dadala ng mga chocolates pagdating pagbakasyon ng mga magulang nila. So syempre, tayo naman ay wala tayong ganyan eh, laki tayo sa mahirap, kaya bihira lang tayo makakatikim ng chocolates dati. Ngayon nakaka-proud lang sa side natin na dati yung mga pinapangarap natin ay ayun, unti-unti na natin naabot. Ito isa rin sa mga achievements natin na hindi natin iniisip dati na kaya pala natin abutin. Yung dati hanggang pangarap lang tayo, ngayon ay nandito na tayo. Siyempre unahin muna natin yung pamilya natin kasi sila yung naging inspirasyon natin. Tapos dati yung mga bagay na mahirap natin bilhin, ngayon mabibili na natin. Katulad ng cellphone or kunyari mga laptop na ganyan. Medyo okay na rin. Kaya na natin abutin yung mga pangarap natin. Samahan mo lang ng dasal, tsaka sipag, tiyaga. Kaya syempre, tiwala sa Panginoon Diyos. Pag ipagkaloob talaga sa atin, para sa atin talaga yan. Pag hindi man ipagkaloob sa atin yan, may mas maganda pang ibigay sa atin. Mas lamang pa doon sa pinapangarap natin. Siyempre, kailangan talaga mahabang pasensya kasi maraming din pagsubok dumarating sa buhay natin para maabot natin yung mga pangarap natin. Dito na tayo. Ayan, dinala natin ang chocolates para sa pamilya natin. Ayan guys, nandito na tayo. Nakarating na tayo sa munting tahanan natin dito sa Dubai. Tara, ayan, pack na natin itong mga bili natin chocolates. Maabot din siya ng mga around 328 dirhams, mga 5,000 pesos. Pero dadagdagan natin yan, pero wala pang sahod eh. Kunti na lang yung budget natin ngayon, yung natitira para lang din sa pagkain natin hanggang katapusan. Kaya mamimili tayo ulit pagdating ng sahod natin. That's all for today's video. See you next vlog. Babush!